Hi guys, ako na po ni. So today is February 20, 2026 at sa video na ito, i-discuss ko po uli sa inyo kung ano nga ba ang ating mga contract verification requirements for skilled workers, for domestic workers at pati na din po mga seafarers. So, ang i-discuss ko po dito are the contract verification requirements under MWO Dubai po, no, sa atin pong polo dito sa Dubai. At ang coverage po or ang covered po ng ating MWO Dubai ay yung mga Dubai visa holders at Northern Emirates visa holders. Hindi po kasali dito ang may mga Abu Dhabi at Al Ain visa. Now, if you happen to check my profile, meron po akong nakapinned na video dyan, no, regarding the contract verification requirements under MWO Dubai. That is way back December 2024. Now, for the information of everybody, kung ano po ang nabanggit na contract verification requirements way back 2024, yan pa rin po ang ating contract verification under MWO Dubai until today, February 2026. Now, for the contract verification naman po requirements for Abu Dhabi or MWO Abu Dhabi, meron lang po silang kaunting updated list, no, of contract verification requirements naman po for Abu Dhabi and Al Ain visa holders. I-discuss ko po yan on a separate video. So, ang una pong category is for the skilled or company-sponsored workers. So, ang requirements po, number 1, of course, ang ating mga valid employment contract corresponding to the worker's visa and Emirates ID with minimum basic wage of 1,500 per month. 2 copies po yan. So, employment contract po, kopya ng ating mga visa at kopya ng ating mga Emirates ID. Meron pong mga nakasaad po dyan sa baba niyan. Ito po ay yung mga sitwasyon. Kung kayo po ay nasa mga sitwasyon na ito, ay pwede nyo po itong reference, no, kung ano po ang dapat po ninyong gawin. So una, in case of discrepancy in job titles indicated in the contract or sa atin po mga visa at Emirates ID, a company explanation letter or a certificate of employment confirming the actual work must be submitted. So mag-a-add po kayo ng explanation letter kung kayo po ay nagkaroon ng parang discrepancy sa inyong mga job titles or job positions sa inyong mga kontrata at sa inyong mga visa or Emirates ID. Pangalawa po, in case of discrepancy naman, for company names indicated in the contract and with visa or Emirates ID, any document showing the relationship between the companies reflected in the documents will be required, such as an old and new trade licenses with the same license number, MOI or change of name explanation letter from the employer. So either po sa mga nabanggit na mga documents, pwede po kayong mag-provide as an additional documents kung kayo po ay nasa sitwasyon na yan. Ang pangatlo naman po, ito yung pinaka-popular sa lahat, no? Unang-una ay kung ang inyong mga basic wage ay below 1,500. Basic po, basic salary wage ay 1,000 below 1,500, the worker will be required to have or his or her contract amended to reflect a basic wage of at least 1,500, which is the prescribed minimum basic wage. So noon pong unang panahon, way back before 2024, ang implementasyon po ng ating MWO ay mag-provide ng mga salary certificate na may breakdown po ng inyong mga basic salary at ang inyong mga allowances kapag po kayo ay nasa kategoryang ito, meaning ang inyong mga basic ay below 1,500. Noong 2024, going forward until today, binago nila po ito at sinabi na paamyandahan po dapat natin ang ating mga kontrata with our employer at nakasaad dapat sa ating mga minimum ay 1,500. At alam ko pong mahirap po iyang i-implement or mahirap pong i-request yan sa ating mga employer, no? But ang iba po ang ginagawa po nila based on experience na nagme-message sa akin ay nagpo-provide pa rin po sila ng salary certificate at payslips para po masuportahan ang breakdown po ng kanilang salary even though below 1,500 ang kanilang mga basic salary. So yun po, no, pwede niyo pong itry po iyan kung hindi niyo po mapaamyandahan sa inyong mga employer ay mag-provide or mag-submit ng salary certificate again, no, breaking down your salaries at allowances at payslips na nagpapatunay po ng inyong sahod, no. So ang iba naman po ay successfully
nakapag-contract or nakapag-apply po for the contract verification. Pangalawang requirements naman po is of course ang ating mga valid passport. Please tingnan po ninyo na hindi po expired ang passport na isasubmit at clear po ang inyong mga scan copies or photocopies kapag po nagsasubmit for the contract verification. Ang pangatlo naman po ay valid visa at Emirates ID of the worker issued in Dubai and Northern Emirates. Paalala po, ang covered po ng ating MWO Dubai ay yung mga may Dubai visa, may mga Northern Emirates visa, except po sa mga Abu Dhabi at Al Ain visa holder. Pero mayroon pong exception dyan. Kapag po kayo ay na-assign po dito sa Dubai or other Northern Emirates area na covered po ng MWO Dubai at naka-Abu Dhabi at Al Ain visa po kayo at gusto niyo magproseso sa MWO Dubai, mag-submit lang po kayo ng proof of actual work address dito sa Dubai at sa Northern Emirates, no? Will be required para po masuportahan na kayo po ay nakalistino po dito or parang letter po na nagsasaad na kayo po ay inassign sa isang branch po ninyo dito mismo sa Dubai or other Northern Emirates area po, even though Abu Dhabi at Al Ain visa, at pwede po kayo magpa-contract verification through MWO Dubai. May nakasaad din pong mga notes dyan sa baba, no? Yung workers without previous overseas employment records and for those with changes in their line of work or those employed in companies with more violations, supplemental documents which would prove the legitimacy of the employment may be still required, such as trade license, WPS records. Ito po yung mga tinatanong lagi sa comment section. Magpo-provide po ba ng WPS, ng lisensya? It is only, we can only say that kapag po na-assess po kayo ng MWO Dubai. Kapag po kayo ay na-assess na kailangan pa ng supplemental documents or additional documents like WPS and trade license. So you better be ready po na mai-provide po iyon para mag-go through po ang inyong aplikasyon. And the other one is all about the authorized representative, no? Meron po tayong mga proseso kung paano magpa-verify ng contract at isa po doon is through an authorized representative. Now, let's go to the contract verification requirements naman po ng mga domestic workers. Napakahalaga, no? Unang-una, kailangan pong i-provide ang inyong mga labor contract, no? Na nagsasaad ng inyong mga minimum basic wage na 1,500 per month, duly signed by the employer and the workers, no? Ito naman, kapag po ang inyong mga basic salary is below 1,500, you can request your employer to have your contract amended at any tadbir center. Again, para sa mga workers na mababa sa 1,500 ang nakalagay na basic salary, pwede po kayong mag-request sa inyong mga employer na ipaayos po ang inyong mga kontrata sa kahit na aling tadbir center. Kasi ito po ang minimum or standard na minimum basic wage ng domestic workers, 1,500 po per month. Pangalawa is addendum to the employment contract. Ang addendum to the employment contract po ay downloadable. So ang form na po yan ay downloadable po sa ating mwodubai.org website. Pwede nyo pong i-download po doon para po inyong pirmahan together po ng pirma ng inyong mga employer. Pangatlo, of course, your valid passport. Pang-apat, valid visa and Emirates ID. If katulad din po ng kaninang nabanggit, kapag kayo po ay nadistino po dito, no? At pero under po kayo ng Abu Dhabi at Al Ain or ang visa po ni Abu Dhabi at Al Ain, magbigay lang po ng proof of actual work address in Dubai para masuportahan po ang explanation kung bakit po kayo dito nagtatrabaho with an Abu Dhabi at Al Ain visa. Now, for seafarers naman or sea-based category workers, ang majority po ng requirements ay katulad po ng ating individual skilled workers. Meron lamang pong karagdagang kaunting documents or additional documents. Yan pong nasa letter B under point 1. Ang sinasabi po dyan is an accomplished one-page contract for seafarers duly stamped and signed by the employer and signed by the worker with a contract that can be downloaded dyan po sa link na iyan. So the whole thing is nandyan po nakasaad at parehang-pareha pa rin po sa ating mga skilled workers contract verification requirements. So yun po, no, again, ang atin pong mga listahan ng ating mga contract verification requirements na atin pong binasa.
ay makikita at downloadable po at available sa ating MWO Dubai official website. Ilalagay ko po dito again ang ating official na website at pwede nyo po itong makita po doon. I like to emphasize again na ito pa rin po ang nananatiling individual contract verification requirements since 2024, way back 2024. Wala pong nabago dyan. Ang nabago lamang po sa contract verification ay nagkaroon lamang po ng mga enhancement or nagkaroon po ng mga additional no ways kung paano po magpa-verify ng mga kontrata. Yun lamang po. Hope this information helps. God bless everybody.